Yo mga pare ko, isang mabilis lang para sa PBA updates. Sa pag-uumpisa ng 48th season ng PBA, mukhang palugi na nga ang liyang ito. Ang Leo Awards dati na magarbo, ngayon ilinaos na lang sa maliit na kubo. Kawawa at siksika ng mga malalaking tao. Ito na ba ang epekto ng mahinang benta sa ticket? At sa PBA attendance, madami ang absent. Marami nila nabitin at napailing dahil ang mga muses hindi masyadong bigatin. No offense pero madami ang nag-aabang kay Heaven, pero kami mga batang 90s, doon pa din kami sa mas sexy niyang child. Tila mga fans ay nabudol sa maikling exposure ng mga dilag. PBA, next time daw habaan ang pagrampa nila at gawing tigda 2 muse bawat isang team. Dumako naman tayong pinamungahan Cebu sa pagkabingwit nga ulit ni Abay sa kanyang papitong trofeo bilang pinakamahusay na manlalaro. Ay maraming tanggero ang nag-bottoms up sa may kanto. Pero hindi lahat tumagay, may iba ding nagpas at di daw bagay. Palagi na lang daw si Abay, abay nakakaumay. Pinilit ni si Stan, Scotty at CJ na masungkit ang panalo. Pero sa stats at sa media votes, ako po, 1 milya ang layo ni Abay sa inyo. Madami ang nag-request na isama pati fans sa pagboto. Naku po nangyari ito kahit siguro ang ballboy kasama sa nominado. Ulit ang iba ang ihip ng hangin at hindi sa MVP na baling, hindi sa Rookie of the Year. Biruin mga 2023 na si Jamie Malonzo sa Rookie of the Year pa. Pangalawang taon na nga sa liga, doon pa din ang kategory niya. Baby face ika nga. At sa usapang serbesa nga nagpalit import itong SMB. Bigla ang alis kasi itong si Bato, STC Firestone. Pagkatapos kasi magpa-cute at magpa-picture sa PBA Media Day, it's time na daw para umuwi sa kanyang inday ng mga anak. At kailangan daw na nasa tabi siya nito. Hindi daw kasi makaire si Mrs. Pag wala ang Bato, abay si Darna pala ito. Pero dahil may tindihin ang management ng serbesa, kaya ito'y pinauwi na. At matik nandyan agad ang kapalit niya. At mukhang wala nang tatalo dito kay Aska. Sa lapit dito sa mga highlights sa YouTube, ay mapapa-approve ka na lang talaga. At masasabing tama lang na pinauwi si Bato. At kay Ivan Aska, iasa ang kampyonato. Sa kabilang banda, opening game ng PBA, TNT versus Magnolia ay talaga namang bakbaka na nagresulta. Itong import nga ng Magnolia pagkatapos ng laro ay Mr. Swabe na. Sa likod kasi nito at patalon-talon, ayun tuloy nabigyan ng baon. Sa pag-baby o nitong si Tyler Bay ay sinipa niya lang naman ng double performance ng TNT. 31 points at 20 rebounds. Mukhang mabigat na kalaban itong si Bay. Sinamahan pa ni Kobe Prince at James Laput sa Magnolia, wala pa rin nakalusot. Kahit wala ang The Beast Calvin Abeba, pinutulan pa din nila ng signal ang mga katropa na wala na ang RHJ, Pugoy, Eram at Pinky. Buti na lang nandyan si Quincy at hindi pumayag na sila'y matambakan. Okay lang kahit si Kelly ay madakdakan. Kumanada pa din ng 37 points at 14 rebounds kasama si Uptana na umambag din ng 28 points. Hindi na masama ang kanilang pagkatalo sa 8 lamang ng kalaban, medyo ayos na rin ito. Pero kung gusto talaga nila mag-uwi ng kampyonato, ay dapat kumuha sila ng isang formidable na sentro. Kitang-kita kasi sa larong ito, 23 na rebound ang lamang ng mga manok. Kaya kulang talaga ang tropa sa posisyong sentro. Isang malaking trade na naman ang ating aabangan. Pero bago yan, shoutout sa mga pare-koys na walang sawang sumusuporta sa Team Olaso Vlogs, Dudes Di Parino, El Pungson, Virgilio Adriano, Jess Ramos, Marvin Mills, Marta Ann, Marlon Martinez, Jealous Boy, Stephen Acob, Arnold Dominguez, at sa Inday Jane Chana. Laging tandaan ang sabi ni Rodney the Red-Nosed Beerman, Jingle bells lang ang pahinga mo. At hanggang dito na muna ang ating nag-aatikabong sports balita. Kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe upang sortehin ka sa loto sa may kanto. At bahingin nilang ng balato kaysa mag-promote ako ng sugal sa channel ko. Mag-comment ka sa baba pare ko para ma-shoutout kita sa susunod na video. Peace out!